Magandang araw mga kabaro at mga kapanalig. Ako si Sonia P. Soto na nagsasabing hindi magkakaroon ng pagkapantay-pantay ang lalaki at babae sa ating lipunan kung hindi tayo kikilos. Magandang araw mga kabaro at mga kaibigan. Welcome po muli sa So to Speak podcast. Sa nakaraan nating episode, pinasadahan natin ang kasaysayan ng Pilipinas at binigyang pansin ang katayuan ng kababaihan mula pre-colonial period kung saan mataas pa ang pagpapahalaga sa kababaihan. Sa part 2 naman ng ating naging talakayan dito sa ating podcast, nakita natin na bukod sa pagbaba ng estado ng karapatan at mga pribilehyo ng kababaihan, ang mga karumaldumal na karanasang dinanas nila sa panahon naman ng Hapon. Kaya ngayon, para sa pagpapatuloy ng ating talakayang malapit sa puso ng kababaihan, bubuksan natin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang pahina ng ating kasaysayan. Itong isyung ito ay matagal ng tinatanganan at ipinaglalaban ng organisasyon na kinabibilangan ng ating panauhin na siyang pinakapinuno ng organisasyong nagbibigay ng atensyon sa kalagayan ng mga Malaya Lolas. Walang iba kundi ang kaisaka kung saan ang presidente o pambansang tagapangulo ay si Attorney Virgie Suarez. Mga kaibigan, let us all welcome sa araw na ito sa ating podcast, So to Speak. Walang iba kundi ang aking kaibigan, ang kaibigan ng mga kababaihan, ang leader ng kaisaka, walang iba kundi si Attorney Virgie Suarez. Welcome sa So to Speak podcast. Yes. Magandang umaga, Sonia. Magandang umaga din sa lahat ng nanonood ng podcast ng So to Speak. No? Magandang umaga sa ating lahat. Thank you sa pagpapaunlak mo sa ating podcast ngayong araw na ito. At this point, bago natin simulan yung ating interview o talakayan, kwentuhan, Attorney Virgie, gusto kong pakinggan natin, kaya panoorin sa YouTube, yung awit ng Malaya Lolas. Kasi itong awit ng Malaya Lolas na ito, nagbibigay ng buod doon sa naging karanasan ng mga Malaya Lolas mula sa kanilang mismong bibig, mula sa kanilang sariling karanasan. Pakinggan po natin ang awitin ng mga Malaya Lolas tungkol sa kanilang karanasan noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Malaya Lola ay nagkakaisa buhat sa Candaba, mga Pampangenya. Buong Pilipinas ay walang kapara sa lupit ng Hapon na aming nadama. Sa isang baryo aming pinagmulan kung kaya't isa lang aming kasaysayan. Ang kadimbal-dimbal at karumal-dumal ang mga babae binasak ang dangal. Sa sandaling oras halos maubos na mga taong baryo hindi nagkasala. Lalaki't babae, kayakit ng parusa, isang kisap mata kami lang ulila. Ay lungkot isipin aming kasaysayan, panahon ng Hapon aming karanasan. Sa isang umaga kami ay pinukaw, putukan ng kanyon at saka masinggan. Bata at matanda ay nag-iiyakan sa tunog ng bomba, umaalingaw-ngaw. Lalaki't babae nagsisipagdasal, sana'y tumigil na ang mga putukan. At nang tumigil na ang mga putukan, marami ng tao mga tinamaan. Baboy at kalabaw, iba't ibang bagay, dumalak ng dugo ang aming barangay. Di ganong nagtagal sila'y sumalakay at biglang dumating mga Hapon sakang. Bawat madaanan kanilang tinangay, pinagsama-sama sa may eskwelahan.
Saan man dumako, wala nang makita, ang pananalanta ay sinimulan na. Ang lahat ng bahay sinunog na nila, walang kasing sakit ang aming nadama. Lahat ng lalate kanilang nahuli, itinali nila sa mga haligi. Ikinasal nila ang mga masinggan at walang natira kahit isang buhay. Pinagsama-sama sa loob ng eskwela at saka sinunog mga bangkay nila. At nang matapos na ang pagpaparusa, ang mga babae ang hinarap nila. Kaliwa at kanan ng pangangalagkat, ang mga kargada ay pinabubuhat. Sa bahay na pula doon pinadala ang lahat ng hirap amin ang nadama. Pagdating po doon kami ikinulong, nagmamakaawa kami nananagoy. Pusong makahayop ipinagpatuloy, edad kong 14 ay parang nilason. Marami pang beses pinag-ulit-ulit nitong mga hapon na sobra ng lupit. Ang murang katawan ay namimilipit sa panggagahasa ng aming sinapit. At nang magsawa na kami, pinawalan halos ang hininga, ibig ng pumanaw. Sa laki ng hirap na pinagdaanan, sira na ang isip pati na katawan. Kay saklap na tunay nitong aming buhay, nang kami pawalan, walang matuluyan. Walang makakain, walang pagbihisan, ilubos na lahat aming kabuhayan. Kaya kami ngayon ay nagsama-sama, mga katandaan ay nagkakaisa. Ang hangad po namin katarungan, sana tunay na nangyari at walang kapara. Ang malaya lola ay matatanda na, ubos na ang lakas at mahihina na. Kung walang suporta, paano na sila, mga karamdaman tinagagaling pa. Kaya kami ngayon ay nananawagan sa ating gobyerno, kami ay tulungan. Aming katarungan, inyong suportahan at bigyan ng luna, dinanas ng buhay. Attorney Virgie, sa mga sulatin na aking nabasa at ating nang napagtalakayan sa iba't ibang forum, sa iba't ibang mga pagkakataon, sa mga komperensya, sa mga seminar natin, sa mga trainings, at ilan pang mga meetings ng kaisaka, na ang violence against women ay bahagi talaga ng Japanese aggression sa Asia. Bago pa man yung World War II at during World War II. Meron daw 3 kategorya ng violence against women na ginamit ng Japanese military. Yung unang kategorya ng acts of violence perpetrated in pursuit of military and imperialist goals. Violence committed in pursuit of victory, widespread terror tactics, punitive operations, yung torture ay ginamit upang i-discourage, upang takutin, i-subjugate, i-suppress yung resistance movement. Kasi ito ay may intent na i-intimidate at pasakitin, injure, no? Yung mga biktima at yung mga mamamayan sa isang lugar, lalo na kung saan may malakas na guerrilla movement. Yung pangalawa naman, yung official or individual acts of violence that embodied the unrestrained exercise of authority, yung prerogative ng armed might. Itong mga expressions ng mga aggressors ay nagpapakita na sinasanction ito ng mismong estado
Although may mga wanton acts of rape and other violence against women, including the taking of forced wives, were acts that constituted the abuse of power. Ultimately, naging posible sila simply by virtue of the military superiority of any soldier over unarmed civilians. Kanya, nagkapatong ito dun sa first category. Tapos yung pangatlong kategorya naman, yung enforcement of sexual slavery na ginamit ng mga militaristang Hapon nung panahon na yon bilang pulisiya ng Japanese government para gamitin ang mga kababaihan na parausan upang palakasin ang moral ng kanilang armed forces. Attorney Virgie, sa ilang mga interviews ko sa iyo at sa mga napanood ko mga interviews mo sa iba't ibang mga networks, mga nabasa ko mga artikulo, nanggaling mismo sa iyong bibig na hindi comfort women system, strictly or technically speaking, yung nangyari sa Mapaniki, Candaba. Pwede mo bang ikwento sa amin kung ano ang nangyari sa Mapaniki, Candaba noong November 23, 1944? Sige, salamat, Son. Kung meron mang isa talagang parte ng kasaysayan natin ng World War II, nakarumal-tumal, kahindik-hindik, nakakagalit. Isa ito talaga yung nangyari sa Malaya Lonas, no? Sa Mapaniki. Ito ay tinatawag natin na Siege of Mapaniki, no? Dahil una, kailangan maintindihan ng lahat na ang Mapaniki ay kinikilala noon, no, bilang part ng Candaba as the seat of the resistance movement, seat of Hukbalahap, no? Really, the objective is to weaken the enemy. Diba? To subjugate, diba? And weaken, and eventually weaken the resistance movement. Yun talaga yung objective. In fact, sa Tokyo Tribunal, meron pa nga at nakita doon yung ganung order mula sa Japanese imperial soldier kung paanong aatakihin ang Mapaniki para talaga pahinain ang resistance movement. Kaya noong November 23, 1944, pag talagang pagpunta doon ng mga sundalong Hapon, agad-agad ay winasak ang maraming kabahayan at inipon lahat ng kababaihan at yung mga natitirang kalalakihan. At dahil yun ay wala na doon ang mga miyembro ng Hukbalahap. Pero marami pa doon mga sibilyang kalalakihan at syempre maraming mga kabataan na babae. Sila ay inipon at sa harap ng mga kabataang babae na noong panahon na yon ang edad ay 9, 10, 11 o hanggang 14. Ang lahat ng lalaki na ito ay inipon at merong ang dalawa doon ay isinabit ng patiwari. Yung isa ay binalatan ng buhay, no? Mutilate. At yung isa naman ay pinutulan ng ari at tapos yung naputol na ari ay isinaksak sa bibig. Ang lahat ng ito ay ginawa sa harap ng maraming ng mga kababaihan at sa harap din ng mga kalalakihan. Really, the objective, kanina nga nung binanggit mo, ay pahinain ang mga sumusuporta sa resistance movement. Ipaalam ito, no, sa lahat ng miyembro ng Hukbalahap para sila ay pahinain. Pero hindi doon natapos. Dahil pagkatapos na balatan ng buhay, ipakita ito sa mga kabataan na kababaihan, ang lahat ng mga lalaki na yun ay binaril isa-isa at close range. Pagkatapos barilin, patay na yung mga yun, Sonia. Hindi sila masasapatan. Inipon pa yon at inilagay sa eskwelahan at doon sinunog ng sabay-sabay. Diba? Yun kaya ako sinasabi na napaka-cruel ng sundalong Hapon during the World War II. Kaya pagkatapos ng lahat ng yon, ang lahat ng kababaihan na yon ay inipon at pinaglakad mula sa Mapaniki papuntang San Ildefonso, dun sa Bahay na Pula. Along the way, merong mga mapagsasamantalahang kababaihan, pero pagdating sa Bahay na Pula, marami rin sa kanila ay mapagsasamantalahan. At pagkatapos noon, hanggang 3 araw lang kasi ang mga Hapon doon dahil pagkatapos noon, iiwanan na ang Bahay na Pula ng mga sundalong Hapon dahil siguro ay pupunta naman sila sa iba. Yun yung buong istorya ng Malaya Lonas.
Kaya ang istorya, Sonia, ng Malaya Lolas ay istorya ito na nagpapakita ng hindi lang ng ano no, ng pananakop sa katawan ng babae. Ito talaga ay istorya ng pananakop, 'di ba, sa lugar lalo na malakas ang resistance movement. Kaya it's really a story of yung fighting for freedom, fighting for democracy, 'di ba? Fighting against the occupation ng Japan noong panahon na yon. Kaya dito sa istorya ng Malaya Lolas, intertwined ang maraming issue nakakabit lagi ng giyera at militarisasyon. Binigyan ng pahalaga ng kaisakan ito sapagkat sabi mo nga kanina, ang pinapakita dito ay militarismo at yung kaakibat na abuso, karahasan sa kababaihan ng anumang mga karahasang dulot ng mga giyera. Ito yung palagi ko naririnig sa iyo kung bakit sabi mo nga palaging relevant, no, yung issue ng yung karanasan ng Malaya Lolas. Yung bang bahay na pula, katulad ng ibang mga alam natin, yung meron isang bahay dito na nasa Angeles City, ginamit siyang parang comfort women station maituturing ba natin na ganun din ang naging parang papel o significance ng bahay na pula doon sa Siege of Mapaniki at yung ginawang gang rape sa mga kababaihan na tinatawag nating Malaya Lolas, Attorney Virgie? Sonia, hindi. Ang bahay na pula ay lugar kung saan nagkaroon ng rape. Ang bahay na pula ay lugar kung saan nagkaroon ng military sexual violence. No? Pero ito ay hindi ginamit para maging comfortization. In fact, iniwanan na nga agad ito pagkalipas ng 3 araw. Doon sa mga ibang lugar, marami naging comfort stations. No? Mm-hmm. At doon sa mga comfort stations na yon, pinanatili, kinulong ang babae, ang maraming mga babae doon, at dito yung pinilahan ng daan-daang mga sundalong Hapon. Talaga, ang purpose ay to energize the Japanese soldiers. Ito ay sistematikong polisiya ng Japan. Para saan? Para din talaga in-energize ang kanyang sundalo. Kaya rin nagkaroon ng tinatawag na comfort station at yung mga babae na nadala doon ay tinawag na comfort women. Yun yung pinapaliwanag ko lagi na ang ating mga Malaya Lola ay victims ng military sexual violence, victim ng rape, ng military rape sa panahon ng giyera. Pero technically hindi sila yung tinatawag na comfort women. Dahil hindi sila nag-stay dun sa comfort station. At ang pangunahin, pag tinignan mo talaga ang buong istorya, kasaysayan ng Siege of Mapaniki, ng Malaya Lolas, ang pag-atake sa kanya ay hindi talaga para pagsamantalahan ng babae doon. Ang pag-atake talaga sa kanya ay para pahinain, atakihin ang resistance movement, ang Hukbalahap. Kaya yun, lagi kong nililinaw. In fact, dahil dito, special mention ang istorya ng Malaya Lolas noon sa Tokyo Tribunal. Kasi nga, intertwined ang maraming issues dito sa istorya ng Malaya Lolas. Kaya ko laging sinasabi na napakahalaga ng kasaysayan ng Malaya Lolas. Dahil sa napakaraming issues na nakapaloob dito. Mahalaga lalo na ito at lalo na relevant ngayon dahil, Sonia, alam natin, nangyayari ang giyera sa iba't ibang panig ng daigdig. Nangyayari ang militarisasyon, di ba, sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginagamit lagi ang militarismo ng maraming mga imperialistang bansa sa pagsakop sa iba't ibang paraan sa maraming bansa. Kaya tama lang nung sabihin ng SEDO committee na ang istorya ng Malaya Lola ay dapat na makasama, maging parte ng kasaysayan ng Pilipinas at maging parte ng curriculum. No? Bakit? Dahil huhugot tayo ng maraming aral
huhugot tayo dito ng maraming inspirasyon at ng lakas ng loob mula sa kasaysayan ng Malayan. Attorney Virgie, nabanggit mo nga no na maraming mga intertwined na issue dito sa Siege of Mapanike. At nabanggit mo na ito ay may relevance hanggang ngayon kahit na ito ay naganap noong World War II. Napakatagal ng panahon, no? Ang lumipas mula noon hanggang ngayon. Pero nagiging relevant pa ang mga leksyon. Dahil nga doon sa kaakibat lagi ng militarismo, ng karahasan, ng gera, yung pananakop hindi lamang sa teritoryo na gustong sakupin ng mga mananakop, ng mga aggressors, kundi yung katawan mismo ng babae. Nasa ubod ba o ang dahilan ba rito ay dahil sa patriarkiya? Ang dahilan ba ng ganitong psyche? Kasi yung sistematikong paggamit ng karahasan sa kababaihan, lalo na yung rape ng babae, designed kamo to declare parang victory dahil parang it's the ultimate celebration of victory by an aggressive force vis-a-vis yung sinasakop na bansa o teritoryo. Kaya din alam na alam ng isang nananakop na bansa, no, kung paano niyang sasaktan, 'di ba, ang mga kalalakihan na lumalaban. Bakit? No? Dahil kung paano tinitingnan ng isang mananakop, no, na ang mga kababaihan dito, halimbawa sa Mapanike, ang mga kababaihan na ito, ano yan, prized possession ng mga kalalakihan. Kaya masasaktan natin sila kapag ang atakihin natin ay ang mga kababaihan, ay ang mga kabataan. Kaya sa lahat ng istorya, sa lahat ng kasaysayan ng pananakop, ng panggagera, lagi nang pinapatay ang maraming kababaihan, lagi nang pinapatay ang mga kabataan. Sa dalawang dahilan, bukod dun sa pinahihina na ang moral at ang psyche ng kalalakihan dahil nga doon nasa kaibuturan, nasa ubod ng kanilang ang patriarkiya, ay Sonia, bukod doon, nandun din sa isip ng mananakop na pag pinatay ang kabataan at kababaihan, ang mga kabataan na yan, diba? Yaan ang mga magiging mga susunod na lalaban. At ang mga babae na yan, sila yung nagluluwal ng mga susunod na lalaban. Kaya nga nung panahon ng Hapon, no, sa pagbabasa ako ng mga kasaysayan, no, lagi yung patayin na yan, nasa tiyan pa lang, pinipiyak na yung tiyan. Bakit? Wala silang pakialam. Because yung bata na yan na nasa sinapupunan pa lang ay magiging terorista, ang magiging lalaban niya, kaya ngayon pa lang patayin na yan. Kaya lagi na, sa lahat ng gera, kahit ngayon sa mga nangyayaring gera sa Ukraine, nangyayaring gera sa Palestine, nakikita natin kung paano walang pakialam, walang pakundangan sa pagpatay sa babae at pagpatay sa mga bata because these children will be the future, diba, resistors. Itong mga babae na ito, sila ay nagtitiyak na magluluwal ng mga susunod na lalaban. Kaya tama ka, Sonia, it works both ways. At ito yung ginagamit pareho ng mananakop dahil alam nila kung paano itong gamit at paano pahinain itong mga kalalakihan, no? Na karamihan ay nandoon nga sa Hukbalahap o resistance movement. Of course, marami din naman talagang tayong alam na kababaihan na miyembro ng Hukbalahap. Pero generally, diba, generally mga lalaki at ganun ang nasa isip at ganun talaga nilang tinatrabaho iyon. Kaya nakakagalit. Yun din yung dahilan kung bakit, tingnan mo, di ba, tayo sa kaisa ka, sinasabi natin lagi na in every story of occupation, there lies the story also of occupying women's bodies. Walang kasaysayan ng pananakop ng teritoryo na hindi nagkaroon ng pananakop sa katawan ng babae. Lagi na siyang magkadugtong. Kaya din nating sabihin na tayo sa kaisa ka, sinasabi natin yan. Diba? Ang haligi mismo na nagpapatibay sa imperialismo ay ang patriarkiya.
Nandun lagi, magkadugtong lagi yan dahil yun nga, walang pananakop ng teritoryo ng mga mamamayan ng hindi nangyaring walang pananakop sa katawan ng babae. Attorney Virgie, at this point, siguro pakinggan natin yung mga boses ng ilan sa mga Malaya Lolas na nagkukwento ng kanilang karanasan. Para nang sa ganon, mas makilala sila ng ating mga tagapakinig. Sila yung mga tunay na tao. Hindi sila mga haka-haka, hindi myth ang Sijo Papanike at mga human beings, mga tunay na tao ang mga Malaya Lolas, although ang ilan sa kanila ay pumanaw na. Panoorin natin at pakinggan ang testimonya ng ilan sa mga Malaya Lolas sa puntong ito. Binakalinguan ng Gewara kay kami. Hindi namin malilimutan ang kalapastanganan ng mga Hapon sa amin. Pinatay nila lahat ng mga matatanda, sinira nila ang aming mga tahanan at pinaggagagahasa pa nila kami. Siguradong may kabayaran ng lahat ng pinaggagawa nila dahil napakasama talaga ng mga ginawa nila dito sa baryo namin. Pinatay nila ang mga kalalakihan, sabay inipon sila sa eskwelahan para sunugin. Ginawa nila itong pananakot sa aming mga babae at saka naman hinalay ang iba. Napakahirap ng pinagdaanan namin. Sobrang hirap talaga. Masakit yung telanan mo. Masakit. Meron akong dalawang istoryang hindi malimutan, no? Yung mag-ina sila. May kasama tayo sa Malaya Lolas kung saan ang nanay at yung anak ay parehong napagsamantalahan. Ikalawang istorya, Sonia, na hindi ko malimutan sa kwento nila, yung isang lola dyan, nung naglakas ng loob siya na magsalita at na lumabas at sabihin ang kanyang istorya. Son, mga lola na yan, pero iniwan siya ni lolo, ng asawa niya. At ang sabi sa kanya ng lolo ay, hindi ko kayang kainin ang buto na tira-tirahan na lang at dinila-dilaan na lang ng aso, ng ibang aso. So, napakasakit nun, di ba? Dito, Son, nakikita mo how patriarchy is, di ba? Nangyari ito, 1943, hihiwalayan mo si Lola noong 1990, after 50 years. Sonia, di ba? Sisisihin mo si Lola sa isang pang-aabuso na ginawa sa kanya na wala siyang lakas, di ba? Na batang-bata pa siya, wala ka pa doon, pero still titingnan mo siya ng mababa, sisisihin mo siya, at titingnan mo lang siya na parang hindi tao, na pagkain. Ang lagi yung sinasabi ko, hindi pagkain ng babae, tao, human being. Siyempre alam natin kung paano biktima rin ang maraming kalalakihan ng ganong klaseng pag-iisip. Diba? Sila man ay repress sa kanilang emosyon. Yun nga din yung dahilan kung bakit kailangan natin laging pag-usapan. Diba? Dahil socially constructed. Ito ay binuo ng isang lipunan, and therefore pwede nating baguhin. Fast forward tayo ng konti sa naganap lately lang, panahon na ni Presidente Marcos, no? Kung saan sinabi niya sa isang interview, yung reparation para sa war damages, including yung nangyari sa Malaya Lolas, ay properly compensated na noong Japanese government noong 1950s. For so long, sa haba-haba ng panahon, bakit hindi pinaglaban ng Philippine government sa Japanese government? What is the reason behind it? Sapat na ba na parang kasama dun sa mga daños perjuicios ng World War II ang mga kababaihan? Ano kaya ang rasyonal? Do you have an analysis why the Philippine government refused to even touch this issue whenever it is given the opportunity to discuss this with the representatives or the leaders of the Japanese government? Attorney Virgie. Tama ka. So, no, ang dami na. The Hague Convention, the MacDougall Report, the
Tokyo Tribunal, lahat ng yan, all pointing to Japan as the perpetrator of the military sexual violence during World War II and the comfort women system. At yun, at pwede nang gamitin sana na basehan ng maraming bansa kasama ng Pilipinas para maningil sa Japan. Isang malaking problema talaga na kahit ang ating bansa ay ginagamit yung tinatawag na reparation treaty. It's to repair the structural damage dahil ang Pilipinas ang isa sa pinaka-wasak na syudad during the World War II. So that reparation treaty is really to repair the structural damage. Hindi talaga kasama ang damage doon sa Malaya Lolas. Bakit? Noong 1950s, 1956, after World War II, na magkaroon ng reparation treaty, wala pa ngang nakakaalam. Hindi pa lumalabas itong comfort women system. And therefore, it is very impossible na makasama siya sa babayaran o binayaran ng Japan. In fact, to this very time, pinipilit itago, iwaksi, burahin sa kasaysayan ng Japan ang istorya ng comfort women system, mga violence na ginawa nila during the World War II. Nakakagalit ito, Son, dahil taliwas ito sa ginawa ng Germany. Dahil ang Germany, marami din sa gyera. Pero siya, inamin niya, at kasama sa kasaysayan nila at may batas nga na dapat nilang alalahanin yon. At ang pag-deny daw ng isang krimen, ibang-iba ang ginawa ng Japan. At sa Japan mismo, lahat ng kaso na isinampa ay dinismiss. Bakit? Ang lakas kasi ng loob ng Supreme Court ng Japan para sabihin na hindi nila tatanggapin ang mga individual cases dahil meron ng reparation treaty. Ang tatanggapin lang nila ay kaso na nire-represent sila ng kanilang sariling gobyerno. At dito matagumpay ito na nagawa ng Korea. Kaya ang ibig sabihin, meron tayong paghuhugutang example. Bakit nagawa ito ng Korea? Because it is the Korean government itself ang lumaban sa Japan. Something na hindi ginawa ng bansang Pilipinas. Hindi lang tong administration na ito, Sonia, for the longest time. Ang lahat ng administrasyon ay hindi ipinakipaglaban ang mga comfort women natin, ang mga Malaya Lolas. Pinanindigan nila yung sinasabi na reparation treaty. Kahit nga yung mga marami nating mambabatas, ang kaisa ka, nag-Senate hopping tayo dyan. At ganun din sa kanila, kaya talagang tayo, tsinaga natin na magpaliwanag para doon. Pero alam mo, ang laging tanong nila, ang lagi nilang sinasabi ay, paano naman kasi, ano naman ang naging implikasyon niyan? Paano naman ang ating relasyon sa Japan? Yun, Sonia. Diplomatic, ang gobyerno natin, relations. yes, ang gobyerno natin mas pinapahalagahan ang relasyon niya ngayon sa Japan kesa ang relasyon niya sa sarili niyang mamamayan. Diba? At alam natin, ang lugar ng Japan sa buong laban ng kahit na ng imperialistang Estados Unidos, how Japan is a close ally ng US. Kaya nga ngayon pinag-uusapan yung trilateral summit, di ba? Philippines, Japan and US. Yun yung isa sa nakakagalit, Sonia. Kumbaga parang our fight, the fight of the Malaya Lolas, which is very much intertwined sa fight for freedom, is now being compromised, has actually been compromised many times and in the longest time ng ating administration. Kaya nakakagalit. So, ganun ba? Paano tayong magkakaroon ng totoong integridad bilang isang bansa kung yung sarili nating mamamayan ay hindi natin mabigyan ng hustisya? Paano makikipaglaban ang Malaya Lolas, ang kalaban mo gobyerno? Kung ang perpetrator ang gobyerno, di ba? Kahit na wala kang yung kahit sa simpleng kaisipan mo, ang kalaban mo ang gobyerno, hindi ba dapat ang lumaban para sa iyo ay gobyerno din? Diba? Pero dito papasok kung paano rin, hindi ko alam kung inutil ba o talagang ang ating gobyerno ay mas mahalaga talaga sa kanya ang mga trading relations niya sa Japan, saka sa US.
kung paano, sa kabila ng pagsasampa natin ng kaso, ang Malaya Lolas, through the help of Kaisa Ka, nagsampa tayo ng kaso. 2004 yan, Son, sa Supreme Court, para lang, it's a mandamus case, para lang pilitin natin ang gobyerno natin na ipakipaglaban ang Malaya Lola sa usapin sa Japan. After 8 years, Son, dinismiss ng Supreme Court. Nakakagalit, abogado ko, no? Pero it took the Supreme Court 80 years para lang i-dismiss, para sabihin niya na nakakaawa ang Malaya Lolas pero wala kaming magagawa because it is not a judicial question. Sabi niya, it's a political question beyond the jurisdiction of Supreme Court at yan, ang magdidesisyon lang yan ay ang executive branch. By reason of separation of powers, hindi namin pwedeng pangunahan. Dapat yung gobyerno, ang executive branch at ang presidente sa kanyang sariling discretion, siya ang dapat na makipaglaban para sa mga lola. Pero sa kanya yan, siya magdidesisyon at hindi namin siya pwedeng orderan. So yun din yung dahilan, Son, kung bakit wala na tayong magawa dito sa bansa natin, no? Kahit dahil nagdesisyon ng Supreme Court. At yun yung decision niya. Wala namang mas mataas pa sa Supreme Court. Yun yung dahilan, Sonia, kung bakit ang Malaya Lola ay lumabas ng bansa at nagsampa na ng kaso sa SEDO. Kasi lahat na niya ay na-exhaust niya na dito. Kaya lumabas na ng bansa. Nagpunta na sa United Nations, sa SEDO. Okay. Attorney Virgie, paki-spell out yung UN yung SEDO para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Yung SEDO, ito yung ating Convention on Elimination of Discrimination Against Women. No, kung saan ang ating bansa ay signatory. Kaya dapat tayo ay sumunod dito sa convention na ito. Yeah. At dito nga, sa convention na ito yung kung yung kanina, Sonia, nabanggit mo yung mga hate, no? Yung McDougall report, itong mga Tokyo Tribunal, lahat ito ang tinitingnan ay yung responsibilidad ng Japan as the perpetrator. Dito sa SEDO, sa Convention on Elimination of Discrimination Against Women, ang tiningnan dito ay yung responsibilidad ng Pilipinas sa Malaya Lolas at sa lahat ng victims ng comfort women. Kaya naman, dito sa SEDO na ito, sa committee na ito, ang resolution niya ay against the Philippine government. Dahil sinasabi niya dito, ang Pilipinas ay walang ginawa para ipagtanggol ang Malaya Lolas. Bagamat ang complainants, ang petitioner ay Malaya Lolas, it's an all-encompassing decision. It's a very comprehensive decision addressing all victims of World War II. Kaya kasama lahat ng comfort women dito. Kaya napakaganda, yun yung international relevance nitong decision na ito. Ang decision na ito, sabi, ang Pilipinas ay liable at responsable sa Malaya Lolas, sa kanyang mamamayan, at dahil ang mamamayan niya, ang mga Malaya Lolas, ang perpetrator, ang nagsamantala ay gobyerno, responsibilidad ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang sariling mamamayan laban dito sa ibang gobyerno. Second, sabi niya, ang istorya ng Malaya Lola ay dapat na maging parte ng curriculum. Pangatlo, dapat magkaroon ng reparation fund. Ibig sabihin, ni-recognize dito ng SEDO na hindi kasama sa lahat ng reparation treaty na sa buong mundo, kahit sa iba't ibang bansa, hindi kasama sa reparation treaty yung pagbabayad sa lola. Hindi kasama ang danyos para sa lola. Tapos, kasama dito sa order na magkaroon ng rehabilitation para sa Malaya Lolas at sa lahat ng comfort women. At kasama din dito yung bilhin ng gobyerno, gumawa ng memorial o ng museum. Kung po pwede, yung bahay na pula ay gawin itong memorial o museum. At kung hindi man ito po pwede, gumawa ng iba, bumili ng iba. Kasi ang ating gobyerno, Sonia, meron siyang expropriation power. It's an inherent power. Kahit anong lupa, kahit saan yan. For public use, pwedeng bilhin ng gobyerno. Manghirap pa yun, Sonia, yung sundin yung mga resolution ng SEDO? Hindi, Sonia. Pwedeng si Bongbong Marcos
pwedeng gumawa siya ng executive order para gumawa ng reparation fund. O kaya, ideklara niya na priority bill ang reparation fund. Alam natin, Sonia, kung paarong nung pandemic, 'di ba? Agad-agad nagkaroon ng isabong. Ibig sabihin, ang bilis ng batas kapag dinedeklara ng gobyerno, ng presidente na priority bill. That's one. Or siya mismo gumawa ng executive order. Pwede rin siya gumawa ng executive order kaugnay ng maging kasama na ito ng DepEd sa curriculum and all others. No, kailangan lang ng executive order or gawin kaagad, itulak niya at deklara niya na priority bill. Kaya lang Son, ang ginawa niya, nagbigay lang siya ng instruction order from the Malacanang saying or ordering lahat ng government agencies to help the Malaya Lolas. Yun lang yung ginawa ni Marcos. Oo. At merong pwede nating balikan yung istorya, yung nilabas sa CLTV News. Kaugnay niyang balita na yan, no? Para marinig natin mismo yung mga papaano tumakbo yung naging tugon ng Philippine government sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos dito sa desisyon ng CEDO. Narito po, pakinggan po natin. Isa sa mga unang nakatanggap ng financial assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga Malaya Lolas ng Mapaniki, Candaba, Pampanga nitong Mayo taong 2023. Alinsunod ito sa naging kautusan ng Malacanang sa mga ahensya ng pamahalaan na maglaan ng pondo para sa pagbibigay serbisyo sa mga naging biktima ng sexual abuse noong World War II. 10,000 pisong ayuda naman ang kamakailang natanggap ng mga natitirang Malaya Lolas mula sa DSWD nitong Lunes, September 18 na bahagi ng programang Assistance to People in Conflict. Educational at livelihood assistance naman ang natanggap ng mga kapamilya ng mga pumanaw na Malaya Lolas. Ay nagpapasalamat kami. Malaking tulong ito para sa akin. Pambili ko ng gamot, pagkain. Maraming salamat. Malaking tulong sa akin yon. Pambili ng vitamin, ng mga prutas, gatas, pampalakas pa, lumakas pa. Sa kabila nito, hinihintay pa rin ng Malaya Lolas ang suporta ng pamahalaan base sa naging rekomendasyon ng United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o UN-CEDAW. Kung pagbabasihan ng naging desisyon ng komite, hindi kabilang sa mga ito ang naging tulong sa kanila ng DSWD. Kabilang din sa mga naging rekomendasyon ng UN-CEDAW sa gobyerno ng Pilipinas ang pagtitiyak na makatatanggap ng full reparation ng Malaya Lolas at iba pang kababaihan na naging biktima ng karahasan noong World War II na katumbas ng mga pisikal at emosyonal na pinsala na kanilang natamo. Kaya naman para kay Lola Maria Quilantang, bitbit nilang mga Malaya Lolas sa UN-CEDAW ang karapatan ng bawat kababaihang dumanas ng karahasan noong panahon ng mga mananakop. Ay na akong nasabi, alam na ng buong kwan kung ano ang karanasang dinanas namin dito. Alam nyo, ang panalo nitong Malaya Lola na ito, buong Pilipinas magiging panalo. Bakit? Itanong nyo. Hindi na mauulit ang nangyari sa kanila. Anong klaseng pagtugon ba yung ine-expect natin? Kasi, can you imagine, no? Napakatindi ng issue doon na lang sa tinakbo ng kwento mo, di ba? At yung kawalan ng hustisya over the years. Pagkatapos, ang magiging tugon mo yung magbibigay ka ng ayuda na 10,000 yata sa bawat lola and so on. No, magandang kapag-usapan tong tugon ng gobyerno. Kasi una, gusto kong sabihin na pinagre-report ang ating gobyerno ng CEDAW kung ano na ang ginawa niya. Thank you for tuning in to So to Speak podcast with Sonia P. Soto. You just listened to the first part of our episode, Malayo pa ang umaga, mga kwento ng Malaya Lolas. Stay tuned to our Spotify and YouTube channel for the continuation of our topic about the Malaya Lolas' plight for justice. Stay engaged, stay inspired.
inspired. And keep on listening to So to Speak podcast on CLTV 36. Kilos ay sangalan ng pag-ibig.